Ang swing arm niya po kagaya pa rin naman dati, pero mas maganda po siya ngayon kasi meron siyang Good day guys. For today's video, i-review natin si Vedder. May mga kapangarap po kasi tayo na nagre-request i-review natin yung ating Versys 1000. So si Vedder ho ay Kawasaki Versys 1000 SE 2024 model. Ang SRP po niya ay 959,000. Na-acquired natin siya last October 2023 at Wheeltech Taytay. That time po kasi nagkakahirapan yung ganyang unit, so dumayo pa tayo all the way from Wheeltech Taytay. Ano bang nagustuhan ko sa kanya? Well, sa review ko, siya ay best Japanese inline 4 adventure tourer bikes. Kung ang pag-uusapan natin ng power, speed, specs, and other features. So ang color niya pala ay glossy black, gray graphite, and green decals. Same color din po siya ng CX6R at ng CX10R. Meron po siyang 1043cc, double overhead cam, inline 4 Fi, same engine with Ninja 1000 SX and Z1000. Meron po siyang 118.3 horsepower, 102 Nm of torque. Nagta-top speed po siya ng 240. Ang weight po niya ay 255. Meron siyang 21 liters tank capacity. Dito sa kanan niya nakikita niyo yung select button. Tapos andito po yung kanyang kill switch at starter. Andito rin po yung kanyang Nissin Master cylinder with adjustable brake lever. Opo. Meron na rin po siyang handguard dito. Dito naman po sa kaliwa makikita niyo yung mga preload button niya, mode, cruise control, up and down, reset mode niya, signal light, hazard, itong busina. Tapos nandito po makikita nyo rito yung passer switch niya, high and low beam. Dito rin po adjustable din po yung kanyang lever clutch. Meron po siyang large tachometer, combination po siya ng analog at digital. Dito makikita nyo yung kanyang RPM. Tapos makikita nyo rin yung kanyang mga check engine indicator, gear position nya, riding mode mo, yung kanyang fuel, battery, odo, temperature. Nandiyan rin po yung kanyang quick shifter. Kung naka-on siya, makikita nyo rin po dyan yung cornering light. Testingin po natin. Pwede nyo hong ilipat yung kanyang display. Pwede nyo siyang ilagay sa mode type 2. Yan o, mag-iiba yung kanyang display. Makikita nyo rito, nandiyan pa rin yung kanyang gear indicator, yung leaning position mo. Pero iba na ho siya, meron na siya ritong makikita nyo, nandiyan po yung sa throttle. Meron din siya sa brake. The more na nilalakasan nyo, sumasagad siya. Naka-open na rin po yung cornering light nya, quick shifter. So lahat ng kailangan yung malaman yan, dyan na po. For info rin po pala, meron din siyang features na Kawasaki Rideology. Da-download nyo lang. Marami siyang magandang features. Kung titignan nyo, pwede nyo na siyang iselect sa naka-road mode tayo, di ba? Pwede nyo ilipat rain, pag siya na rain, rider,
tayo sa road. Meron din po pa siyang sport mode. So pag sport mode, masyado ng torque yan, malakas yan. Balik lang tayo sa road mode lang. Yung kanyang cruise control andito na rin po. Pwede nyo siyang gamitin pag naglo-long ride kayo. Up and down, dito po yung kanyang button. So malaking bagay po yung cruise control na yan pag nag-long ride kayo. Hindi masyadong masakit sa kamay yan, hindi kayo mangangalay. Na-testing ko na po yan, nagtinok Ipugaw Road. Meron din po pala siyang large windscreen, adjustable po yan. Pwede nyong itaas, pwede nyong ibaba kung saan po kayo komportable. LED lights. Meron din po pala siyang cornering lights. Kung makikita nyo yung kanyang cornering lights, the more na naglilin kayo, the more na lumiliwanag yan. Maganda po yan pagka naglo-long ride kayo, lalo sa gabi, yung mga lining na daanan, lumiliwanag po sa kanya. Meron po siyang magandang stopping power. Titingnan nyo, meron siyang Kawasaki Intelligence Brake System, big dual rotor disc, Nissin Master Cylinder nga palang ginamit sa kanya with adjustable lever. At ang maganda sa kanya, bukod po sa hubs siya, meron po siyang cornering hubs. Napagandang features po niyan. Pag nagko-cornering kayo, hindi po siya naglalak. Maganda po yung kanyang brake na yan. Sa front brake niya, meron po siyang Kawasaki 4 pistons caliper. Ang tire niya pala, tire size niya, ang tire niya ay Bridgestone Batlax Sport Touring. Sa front po, meron siyang tire size na 120/70 by 17mm. So sa tire size naman natin sa rear, meron din siyang Bridgestone Batlax Sports Touring T31R. Ang size po 180 by 55 by 17. So nasa inyo ho yan. Pagka na upod siya, gusto nyo magpalit ng 190, pwede naman ho yan. Kaya lang i-review nyo muna maigi. Pero ang stock po niya ay 180 55 17. Yung kanyang sprocket size 43. Dito sa unahan sa front niya, I believe 16 or 17 to. So tingnan ho natin dito. Meron siyang quick shifter, up and down. So hindi mo na kailangan mag-clutch. Although maganda po yung clutch niyan. Meron siyang clutch assist, slippery clutch. Pero pagka nag-high RPM ka, pwede ka nang dumiretso ng shifting. Up and down po yan. Napakalambot po ng clutch niya na. Meron din po pala siyang double stand. Meron siyang side stand at may center stand po siya. Ang swing arm niya po kagaya pa rin naman dati, pero mas maganda ho siya ngayon kasi meron siyang sinasabi na skyhook. Ang skyhook ho, napakagandang features po niya sa 2024 model. So meron na rin po siyang grab bar. Kung maglo-long ride kayo, pwede ho kayo bumili ng side pannier. Sasabit nyo na lang yan dyan. Meron din po siyang kasamang bracket, top box bracket. So ang seat height po niya ay 840mm. Ang ground clearance niya naman pala ay 150mm. Ride by wire na rin po siya. Ride by wire, wala na kayo makikitang cable. Front suspension po niya, Showa. Yan o, tingnan nyo. 43mm ang kanyang suspension with 5.9 inches travel. Upside position, upside down support po yan. Meron din po pala siya ritong power outlet. Pwede kayong mag-charge ng cellphone, action camera, lalo kung maglo-long ride kayo. Yung suspension po nito, tingnan nyo. Kawasaki electronic control suspension. So electronically adjusted po siya. Kung iseset nyo po siya, kung sana po siya mag-adjust. So sa back suspension po niya, meron siyang horizontal backlink, electronically adjusted. Meron din po pala siyang built-in engine block protector. Pero nasa inyo pa rin kung gusto niyo lagyan ng additional crash guard para mas matibay. So ano na ba ang mga in-upgrade natin sa kanya, mga aftermarket niya? Meron siyang top pad,
Meron din siyang cellphone holder. Naka GB crash guard protector siya. Gold runway fog lamp with cover. Natatanggal po ito, kaya kailangan ingatan nyo ito pagka ginamit nyo. Kung saan ho kayo paparada, tingnan nyo na lang. Meron po siyang different mode. Ito yung switch nya. May adjuster po yan sa brightness nya. Pwedeng medyo dim lang siya, pwede rin bright, depende sa gamit nyo. Nilagyan na rin po pala natin siya ng radiator cover, RNG. Since hindi po naman tayo masyado naglo-long ride ngayon, 22 liter muna na SEC Escapade ang ating nilagay. Para cute lang siya, medyo maliit siya. Pero may spare pa po tayo dyan na 45 liter pagka kailangan natin mag long ride. So sa exhaust naman po, nagpa-cut delete tayo, kaya maganda ang tunog niya. Sa ngayon naka-AC project siya, pero meron po tayong mga spare doon na Orion, saka Austin Racing, Yoshimura. So depende ho kung anong trip natin gamitin. So ang seat height po niya 840 mm. Malapad po ang kanyang upuan. Malambot, napakalambot. Very comfortable sa ating OBR. Tsaka nag-a-adjust po siya ng kusa, electronically adjusted po sa preload po yan. So kung titingnan nyo po yung preload nya, may isang tao po dyan, oh. Pwede po yung kung solo rider ka yan, kung may with baggage, yan po ang lalabas. Kusa po nag-a-adjust yung suspension yan. Yung tigas po ng suspension niya, nagkukusa po yan. Kung meron po kayong OBR with baggage, yan po ang lalabas. Yan, balik sa single rider lang kung solo lang po kayo. So, kapangarap ito ang sitting position ng isang 511. Ang stance 511 po. So, okay lang. Patutog naman siya. Komportable. Ginamit mo na siya, napaka-smooth. Napakadali niya pong i-maneuver. Kung hindi naman po kayo gaano kataasan, may mga nabibili naman po na lowering kit. So nandito lang naman tayo sa subdivision, kaya hindi na tayo padded jacket. Kaya kung makikita nyo sa panel, meron din po siyang leaning position na angle, throttle nya. Okay guys, pakita ko lang sa inyo yung quick shifter nya. Kaya kung mapapasin nyo, hindi na tayo nag-backlash. Wow! Naka-cruise control ulit siya. Kung makikita nyo sa panel, naka-set siya. Set siya na 74. Yan. Pwede nyo dagdagan. Pwede kayong mag-up. Tapos pag nagbagal na kayo, babalik siya dun kung saan yung sa sinip. Para mag-disengage naman siya, apply lang kayo ng brake. Kahit mahina lang, madidetect nyo na yan. Thanks for watching Andromoto.